Nakatulog ka ba ng mahimbing? Dalawang gabi ka nang nadetiner dito sa Kongreso. Mahimbing ba ang tulog mo? Medyo nakabawi ng konti, sir. Yung tuhod mo, masakit pa rin ba? Masakit pa ho, sir. Okay. Sa inyong affidavit, Ronnie, sinasabi mo 5 beses ka tumanggap ng pera. Tama po ba? Tama po, sir. At iyon lahat ay on 2014. Tama po ba? Tama po. And sinasabi mo na ang unang beses doon sa Mall of Asia, sa 5th floor, tama po ba? Tama po. Pangalawa sa Dampa, tama po ba? Tama po. Pangatlo sa Mall of Asia ulit. Opo. And then pang-apat sa Baguio o sa Mall of Asia. Mall of Asia pa ulit. Ang panglima yun sa Baguio. Yes, sir. All in the year of 2015, tama po ba? 2014. 2014 po. Okay, salamat po. Ngayon, nanood ka po ba ng TV kahapon sa investigasyon sa Senado? Opo, sir. Na napakinggan mo yung testimonya ni Kerwin Espinosa na sinasabi mong yung nagbibigay sa iyo ng pera? Opo, sir. Hindi po lahat, sir, na napanood ko. Hindi mo lahat napanood. Kasi doon, base sa kanyang affidavit, at sa mga petsa na kanyang binigay, yung transaksyon nyo, nag-umpisa noong 2015 hanggang February of 2016. At ang kanya rin testimonya, 4 na beses lang kayo binigyan ng pera sa halagang with a total amount of 8 million. Anong masasabi mo doon? Doon sa February 2015 po, sir, wala na po ako doon. Wala ka na. Nag-resign na po. Kung February 2015 wala ka na, how much more yung February 2016? Mas lalong wala ka na rin doon. Mas lalong wala na po ako, sir. Okay. Doon sa testimonya ni Kerwin Espinosa din, bago niya ikinonek si Secretary de Lima sa inyo, ang sabi niya, tumawag sa kanya si Joby Espinido, yung Chief of Police. Tumawag ka daw kay Joby Espinido para i-link kay Kerwin para manghingi ng pera for campaign para sa kampanya sa 2016. Ano ba ang katotohanan nito? Tumawag ba sa iyo si Joby Espinido at ikaw tumawag kay Kerwin Espinosa? Walang katotohanan po doon, sir. Walang katotohanan. Pangalawa, nakausap mo ba si Joby Espinido? Hindi pa po, sir. Kilala mo ba si Joby Espinido? Hindi ko po kilala yan, sir. Okay. Ngayon, yung sinasabi mong delivery sa iyo noong 2014 at yung delivery ni Kerwin Espinosa sa iyo noong 2015 sa Mall of Asia, alin ba ang totoo doon sa dalawa? Doon sa 14 po, sir. Doon sa 14, Opo. hindi 2015. Ay, wala na po kasi ako noon, sir. Okay. Ngayon, tanong ko rin sa iyo, ang sabi ni Kerwin Espinosa, nung first delivery, August of 2015, saan kayo nagkita? Mall of Asia po. Saan? Anong floor? 5th floor po, sir. Saan yung bigayan? Doon po, sir, sa sasakyan. Kasi ang sabi ni Joby, sa kanyang testimonya, ni Kerwin Espinosa, na nung nasa 5th floor na siya, bigla kang tumawag at pinababa mo siya sa 4th floor ng Building A at doon binigay ang pera. Nire-record ko lahat yung testimonya ni Kerwin Espinosa kahapon. Ano ba ang katotohanan doon? Sa 5th floor o sa 4th floor? Yung sa pinababa ko siya, sir, yun yung pang-4 na bigayan, hindi pangalawa. Pang-4 yun. Opo. So yun ang sabi niya, first na bigayan yun. Pangalawa, yung pangalawa yung bigayan sa Dampa, sabi mo. Opo, sir. And then sinabi mo rin na doon kayo nagkakilala. Yes po. May pakilala pa ba sa yung iba? Wala na po, siya lang, kaming dalawa nagkilala lang. Hindi niya ba sinabi sa iyo na ang code name ko Batman? Hindi niya sinabi siya sa akin yun. Yung pangatlo na wag mo na lang ako tawagin Kerwin, Batman na lang. Okay, yung pangatlo yun. Opo. Pero yung sinasabi mo sa Dampa, 2014 yon. Yes. Kasi ang sinasabi niya, 2015 yon.
Hindi na ako siguro yun, sir. Hindi ka na yon. Hindi na po ako siguro. So, hindi na yon si Ronnie Dayan. Hindi na po yan, sir. Okay. On 2000, yung pangatlong bigayan, sa linya ng testimonya ni Kerwin Espinosa, yung pangatlong bigayan nangyari sa Baguio between November 19 to November 22 of 2015. Sa version mo, 2014. Alin ba yun ang tama doon? 2014 po, sir. 2014 ang tama doon. At sinabi niya rin na ang bigayan doon, binigay sa iyo yung pera doon sa parking ng Burham. Pinasunod mo siya, pinapark mo yung sasakyan niya sa likod ng sasakyan niyo ni Secretary de Lima. Pero sa version mo, binigay yung pera doon sa Baguio, doon sa parking ng hotel na kanyang tinitirahan. Alin ba ang tama doon? Doon po sa parking ng hotel na tinitirahan niya, sir. Okay. And pangapat, ang sinasabi ni Kerwin Espinosa na yung last na binigay niya in the amount of 2.3 million, February of 2016, base na rin sa kanyang testimonya at sa kanyang affidavit, yun ang sinasabi niya. Nasaan ka ba noong February of 2016? Nasa Pangasinan na po ako niyan, sir. Hindi ka na nagtatrabaho kay Secretary de Lima? Hindi na po. So alin ang tama? 14, sir. 14, hindi 2016. Opo. Ngayon, marami kaming presenta dito o nagpresenta dito ng testimony sa Department of Justice na itinuturo ikaw eh. Si Ragos, si Ablin, P.O.3 Durano, Rodolfo Tamayo, Herbert Colanco. Lahat ikaw ang tinuturo na nagpapakolekta ng payola o kota, ang tawag nila, para sa kampanya ng Secretary de Lima. Kilala mo ba itong mga taong ito? Ang isa lang po ang kilala ko dyan, sir, yung po si Deputy Director Rafael Ragos. Eh yung sabi ni Director Ragos na pumunta siya sa Parañaque at he handed to you personally yung black bag in the amount of 5 million pesos. Ano ba ang katotohanan nun? Hindi po totoo yun, sir. Walang inabot sa akin at wala akong natatanggap na black bag na yan. Teka nga muna, bilang driver, bodyguard at karelasyon ni Secretary de Lima, sinabi mo, inadmit mo na rin, ikaw ba'y nakatira doon sa bahay na iyon? Opo, sir. Hanggang kailan? Hanggang 2015, sir. Kasi base sa affidavit ni Ragos, 2 beses nag-deliver sa'yo. Yung una, November of 2012. Pangalawa, January na yata of 2013. In the amount of 5 million din. May na-receive ka ba? May binigay? Wala pa ako nare-receive na ganong kalaking halaga, sir. Gaano ka kadalas pumunta sa New Bilibid Prison nung ikaw ay driver at bodyguard ni Secretary de Lima? Si ma'am po. Ikaw? Pag pumupunta kami doon, sir, madalas, pero unang beses, pangalawang beses, hanggang 3 beses, hinahatid lang po namin siya sa loob, tapos ako lumalabas na. Doon na po ako nag-i-standby sa parking. Ito bang mga taong na tong na-mention ko, Ragos, Ablen, P.O.3 Durano, Rodolfo Tamayo, Herbert Colanco, nakahalibilo mo to? Hindi pa po, sir, si Ragos lang po. Si Ragos lang. Opo. Ngayon, kaya ako tinatanong tong mga, kasi ito lahat under oath din sila eh. Opo. Sinasabi, tinuturo na ikaw yung nagpapakolekta sa rason na ito'y kailangan at pangkampanya ni Secretary de Lima for 2016 senatorial election. At lahat ito'y pirinesinta dito at pinagbasehan ng komitiba. So, i-deny mo to lahat? Dinay ko po lahat yan, sir, kasi hindi ko po napipersonal ang mga taong yan. Si Ragos lang po ang talaga nakakahalubilo ko at na personal ko na.
So since dininay mo na rin, hindi na ako magtatanong dito sa mga affidavit nila. Wala naman kayo makukuha sa'yo dito. So, ikaw nagpapatotoo na hindi 2015, kung hindi 2014 lahat. Opo, sir. At ikaw din nagsasabi na ni minsan hindi mo nakausap si Joby Espinido. Hindi po talaga, sir. Ngayon, nung nasa Baguio kayo, 2014, pinakilala mo ba si Kerwin bilang codename as Batman kay Secretary de Lima? Hindi po, sir. Ang sabi ko lang, ito po si Kerwin, ma'am. Saka yung asawa niya. Yung nagdi-deliver ka ng pera, alam mo ba na kung saan galing yon at kung anong transaksyon yon? Hindi po, sir. Basta inuutosan lang po ako ni ma'am na may kukunin ako sa kanya. So, gusto sabihin, siya ang nag-uutos sa'yo. Opo, si ma'am po. As kontra doon sa sinasabi ni Kerwin Espinosa na ikaw ang tumatawag at sinasabi sa'yo na ito ang i-deliver mo at kung saan kayo magkikita. Your Honor, please wrap up. Your Yes, time I have two has questions. expired. Pakisagot, Ronnie. Ano yung tanong, sir? So gusto sabihin, si Secretary de Lima ang umuutos sa'yo sa tuwing may kukunin ka ng pera as compared doon sa testimony ni Kerwin na ang sinasabi niya, ikaw palagi ang nagsiset ng date, ng petsa, ng oras, at ng lugar na kung saan mo kukunin yung pera. Opo, sir. So, alin ang tama doon sa dalawa? Yung inuutos po sa akin. So, hindi mo nakakausap si Kerwin Espinosa? Hindi po. Paano kayo nag-communicate? Dahil ko po kay ma'am, sir. Basta inutos niya, makikita kayo ni, pupunta ka ulit doon sa Walang meeting. pagkakataon na nagtitext ka at tumatawag ka sa kanya? Hindi po, sir. Kasi hindi ko po alam naman po number ni Kerwin. No further question, Mr. Chair. Next is Representative Owarinal. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Dayan, Sir. you said na nagkaroon kayo ng relationship ni Senator De Lima, which was also admitted by her, starting 2007. Kailan natapos yung relationship na yan? 2015 po. 2015. 15. When you received the first invitation and then followed by a subpoena to appear before this committee, that was already in 2000. That was on October of 2016. Yes, sir. Okay. Sinabi mo na inutusan mo yung anak mo to ask clearance or i-take si Secretary de Lima, parang nagpaalam ka whether to testify or not. Bakit nagpaalam ka when at that time wala na kayong relationship? Para kuning lang po yung opinion ni ma'am, sir. Okay. Now, when alam mo naman yung sagot, no? Opo. Kung sinabi mo opinion, so ibig sabihin sinunod mo yung opinion niya. Yes, sir. Okay. Now, another thing, no? Sinabi mo na you were ordered by then Secretary de Lima to go to MOA and meet a certain person which is Kerwin Espinosa. Tama ba yon? Opo, sir. So, ibig sabihin dahil inorderan ka na ni Secretary de Lima, it presupposes na magkakilala na si Secretary de Lima at saka si Kerwin Espinosa. Yun ang pagkakaalam ko, sir. Oh. And then you testified also that sometimes in the last delivery of that funds coming from Kerwin Espinosa, doon yan sa Baguio, nagsabi sa iyo na gusto makipagkita si Kerwin kay Secretary de Lima. Tama ba po? Tama po, sir. So, sinabi din ni Kerwin na nagkakilala kayo through a certain Chief Inspector Espinido.
Do you agree with that? Hindi ko po kilala si Inspector Espinedo po.